Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 41 ng Failure Frame, Became the Strongest and Annihilated Everything with Low-Level Spells. At kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Matapos ang isang maikling pag-uusap kay Seras, nagpasya si Eve na sundan si Touka. Ipinapahayag ang kanyang pag-aalala para sa kalagayan nito kahit na alam niyang bihira itong sumabak sa labanan ng walang kalamangan. Gayunpaman, dahil sa dami ng kalaban, natatakot si Eve na baka hindi makalabas si Touka ng walang sugat. Naniniwala siyang ang kanyang kakayahan sa pagtatago ng presensya at paggalaw sa ganitong klasing lugar ay nagbibigay sa kanya ng tsansa upang makatulong, lalo na kung malubhang masaktan si Touka o si Slee. Kung sakaling mangyari iyon, si Eve lamang ang may kakayahang buhatin silang pareho palayo. Sumasang-ayon si Seras at nanatili kasama si Liz, nagtitiwala kay Eve na pangangalagaan nito si Touka, habang nagmumuni-muni si Eve tungkol sa kanyang nakaraan bilang isang blood fighter. Hinahanda niya ang sarili para sa labanan, pinapatay ang isang halimaw na nakaharang sa kanyang daan, at mental na naghahanda na muling maging isang halimaw. Subalit, nang makarating siya sa isang talampas at nilingon ang labanan, naramdaman niyang may kakaibang presensya. Ang tanawin ng larangan ng digmaan ay puno ng bakas ng mahihirap na tagumpay, ngunit ang presensyang nararamdaman niya ay hindi tugma kina Touka o sa iba. Wala siyang nararamdamang bakas ni Slee o Pigimaru, at sa halip may isang kakaibang presensya. Biglang lumitaw si Kashima, isang tao, at nagulat na makita si Eve. Inakala nitong isang halimaw na kayang magsalita. Bago pa man magpaliwanag si Eve o linawin ang sitwasyon, inatake na siya ni Itsuki Takao, isa pang tao, gamit ang kanyang kakayahang may kaugnayan sa kidlat. Nabigla si Itsuki nang tumugon si Eve at mapigilan ang kanyang unang pag-atake. Isang bagay na akala niya ay kayang gawin lamang ng isang S-class na bayani. Hindi natitinag, naghanda si Itsuki ng isa pang malakas na atake ng kidlat at sa pagkakataong ito ay natamaan si Eve na paralisa dahil sa malakas na kidlat. Ang elektrisidad ay dumaloy sa lalamunan ni Eve na naging sanhi upang hindi siya makapagsalita. Humingi ng paumanhin si Itsuki kay Eve. Sinasabing hindi niya maaaring hayaan itong mapahamak, alinsunod sa utos ng kanyang nakatatandang kapatid. Sa kabila ng malakas na ataking elektrikal, sinimulang pag-aralan ni Eve ang sitwasyon. Napagtanto niyang ang kidlat na ito ay hindi natural at malamang na bahagi ng kakayahan ni Itsuki. Kumpirmado sa kanyang isipan na ang mga umaatake sa kanya ay mga bayani mula sa ibang mundo na may natatanging kapangyarihan. Napansin din ni Eve na hindi walang hanggan ang saklaw ng kidlat, kaya't may tsansa siyang makatakas. Laking gulat ni Itsuki nang makitang gumalaw pa rin si Eve matapos siyang tamaan ng dalawang sunod-sunod na atake. Labis na nainis si Itsuki at sinubukan nitong habulin si Eve. Ngunit gamit ang mga instinct bilang isang mandirigma at ang kanyang matalas na mga mata, inunahan ni Eve ang susunod na galaw ni Itsuki. Napansin ni Eve na ang lakas ni Itsuki ay hindi lamang sa bilis, kundi sa buong kakayahan nito sa pakikipaglaban, isang kombinasyon ng raw na kapangyarihan at talino. Nakita ni Eve na bagaman magaspang pa ang estilo ng pakikipaglaban ni Itsuki, malaki ang potensyal nitong lumago sa tunay na labanan, ipinapakita ang kakayahan nitong matuto at mabilis na mag-adapt. Habang si Eve ay nahihirapan sa sunod-sunod na mabibigat na atake ni Itsuki, natanto niyang nasa peligro siya nang nasa likod na si Itsuki, handa nang isagawa ang isang nakamamatay na atake. Ngunit sa huling sandali, isang malakas na boses ang umalingaw-ngaw, ang nakatatandang kapatid ni Itsuki, si Takao Hijiri, ay huminto at inutusan si Itsuki na tigilan ang atake. Tumigil si Itsuki, sinasabing matagal na niyang hinihintay ang pagdating ng kanyang kapatid. Kaagad na sinuri ni Hijiri ang sitwasyon, tinignan si Kashima, at sinabing walang masamang nangyari sa kanya. Nalilito, tinanong ni Itsuki ang kanyang kapatid kung bakit ito huminto, gayong sinunod naman nito ang mga gabay ni Hijiri sa buong labanan. Matalimang obserbasyon ni Hijiri, napansin niyang hindi tulad ng ibang halimaw, si Eve ay may kakaibang talino. Nang tawagin ni Itsuki si Eve na isang lioness, tinama ni Hijiri ito, sinasabing si Eve ay isang pantera.
Ipinaliwanag niya na ang pangunahing kaibahan ng pantera sa ibang halimaw ay ang antas ng katalinuhan, binanggit na ang kalooban at galaw ni Eve ay mas malatao kaysa sa halimaw. Dahil dito, napagtanto ni Hijiri na posibleng makipag-usap si Eve, ngunit nasira ng kanyang vocal cord dahil sa atake ni Itsuki, kaya't hindi ito makapagsalita. Naniniwala si Hijiri na hindi dapat sukatin ang talino ng isang nilalang batay lamang sa kakayahan nitong magsalita. Nagulat si Itsuki at nagsimulang magsisi sa kanyang mga naunang ginawa. Napagtanto niyang maaaring nagkamali siya ng malaki. Bilang responsableng nakatatandang kapatid, humingi ng paumanhin si Hijiri kay Eve para sa kapatid niya. Ipinaliwanag niyang malamang na ang labanan ay nagsimula dahil sa sobrang sigasig ni Itsuki na sundin ang kanyang mga salita na nauwi sa hindi pagkakaunawaan. Sinabihan niya si Itsuki na humingi ng tawad, kahit hindi niya alam kung mapapatawad ba siya ni Eve. Labis na nagsisisi, yumuko si Itsuki at inamin na madalas siyang padalos-dalos at pinangungunahan ng emosyon kapag wala ang kanyang kapatid para gabayan siya. Namangha si Hijiri kay Itsuki dahil inako ang kanyang pagkakamali nang hindi idinadahilan si Kashima. Pinaalalahanan ni Hijiri si Eve na bagaman ang sitwasyon ay kagagawa ni Itsuki. Ang malabong utos niya ang isa sa mga dahilan ng hindi pagkakaunawaan. Kaya, humingi siya ng pahintulot kay Eve na magtanong ng ilang bagay, ipinapaliwanag na maaaring kailangan nitong sumagot gamit ang mga galaw dahil hindi pa nito kayang magsalita. Naunawaan ni Eve ang sinseridad ng kahilingan, at sa kabila ng kanyang mga sugat, pumayag siyang makipag-usap gamit ang mga galaw, tumango bilang tanda ng kanyang kahandaan makipag-ugnayan. At dyan nagtatapos ang chapter 41 ng Failure Frame. Muli kung bago ka lang sa channel ko ay huwag kalimutan mag-like, subscribe o follow para masali ka sa notification squad. Maraming salamat.